Pinakasana ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice ang impeachment complaint laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Dahil pa rin ito sa 18 billion peso contract ng COMELEC sa Miro Systems para sa halalan sa susunod na taon. Sa interview ng At the Forefront dito sa BNC, sinabi ni Erice na labag sa batas ang paggamit ng mga prototype machine, lalo't hindi pa ito nagagamit sa anumang halalan. Tinutuligsa niya ang umano'y pagtatanggol ni Garcia sa kontrata na anyay tila mas pinapaboran ang interes ng Miro Systems kesa integridad ng halalan. Tingin ko lahat ito palusot lang to justify the 18 billion contract. Inihayag ni Erice ang balak niyang pagpapa-impeach kay Garcia matapos ang pag-withdraw ng St. Timothy Construction Corporation sa joint venture nito sa Miro Systems. Hindi pa tiyak kung kasama ito sa basihan ng complaint ni Erice. Tumanggi naman munang magkomento ukol dito si Garcia dahil nasa Korte Suprema na anya ang usapin. Pero handa umano siyang harapin ang planong impeachment at tiwala siya sa pagiging patas ng Kongreso. Pero wag naman po tayo sana bumaba sa level ng mga name calling o yung mga personality attacks sapagkat wala pong puwang yon sa ganitong klaseng discourses. Tiniyak rin ni Garcia na tuloy-tuloy ang paghahanda para sa halalan. Wala pong inisyu ang Supreme Court na temporary restraining order against the COMELEC. Tuloy-tuloy lang po ang ating pong paghahanda. Hindi po tayo pinatigil ng kataas-taasang hukuman. Samantala, pasado alas 8 kagabi nang formal na magtapos ang paghahain ng Certificates of Candidacy para sa May 12, 2025 elections. Sa 8 araw ng COC filing, lagpas 43,000 ang naghain ng kandidatura sa buong bansa. 184 dito ay para sa pagkasenador, habang 190 naman sa party list. Ito ang pinakamalaking bilang ng senatorial aspirants kumpara sa nakaraang 2 eleksyon. Samantalang noong 2022 naman, may pinakamaraming party lists. Sunod, natututukan ngayon ng COMELEC ang proseso ng pagsusuri sa lahat ng COC, kabilang ang pagtukoy sa mga nuisance candidate at pagtugon sa mga ihahaing petisyon para kanselahin ang COC ng mga hindi kwalipikadong kandidato. Para sa agenda, Hannah T, BNC.